Nagsibabaan ang mga sakay ng van na yan na nagsimula ng umusok at matapos ang ilang minuto nagliyab ang sasakyan na maghahatid sana ng karganitong bangkay. Naibaba naman ang bangkay bago pa natupok ang van. Ligtas ang iba pang sakay nito, kabilang ang mga kaanak ng kargang labi. Nangyari po yan sa Amlan, Negros Oriental at base sa investigasyon, baterya ng sasakyan ang naging mitya ng sunog. Naramdaman daw noon ng driver na umiinit na ang driver's seat kaya mabilis silang chinek ang sasakyan. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Sa Peru sa South America, nadiskubre isang lumang syudad na tinatayang 3,500 years na. Ano kaya maikukwento nito sa kasaysayan ng Peru? Kuya Kim, ano na? Ito ang nahukay ng mga archaeologist sa Peru, isang lumang syudad na tinatayang 3,500 years na ang tanda. Ang nadiskubring archaeological site, pinangalanan nilang Pennico. Sa sentro ng Pennico, matatagpuan ang ilang struktura na gawa sa bato at putik. Meron din itong ceremonial temples at plaza na may mga sculptural relief at clay artifacts. Ang lumang syudad umusbong pagkatapos ng Caral Civilization, isa sa pinakalumang sibilisasyon sa Amerikas. Posible din daw na isa itong trading hub na nag-ugnay sa Pacific Coast Societies sa Andes at Amazon noong 1800 hanggang 15,000 BC. Masayang pag-aralan ang ating kasaysayan dahil ika nga, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Ang naging celebration ni pambansang Ginoo David Licauco with his fans. Tila may surprise guest din sa reunion dinner nila ng best friend na si ex-PBB housemate Dustin Liu. Sino kaya ito? Alamin sa aking chika. Nagsama-sama ang daan-daang David troops para i-celebrate ang dalawang milestones sa buhay ni David Licauco. 31st birthday niya kamakailan at isang dekada na sa showbiz ang pambansang Ginoo. Marami raw siyang learnings sa kanyang journey. I think yung connections, the people you meet along the way, dito sa showbiz, alam naman natin na marami ka talaga may meet na tao, iba-ibang tao, at kung paano mo sila pakikisamahan. And siguro like yung hard work, di ba? I mean, for a person to reach his goals, kailangan talaga yung hard work. And sa showbiz, alam naman natin na it's a long journey. Recently, nag-dinner si David with bestie and former PBB housemate Dustin Liu. At spotted rin noon, nakausap nila si Barbie Fortesa. Tanong ng netizens, anong meron? Ano to? Kasama mo si Barbie o ano bang nangyari? Kasi galing kami sa GMA, kasi we had a shoot for the station ID. And then, yun, after that, I invited Dustin na magkita nga kami. So doon kami sa isang restaurant dito sa Tomas Morato. And yun, to my surprise, nandun si Barbie. Nagkataon Hindi lang. kayo magkasama talaga ni Barbie? Nagkataon lang na nandun siya. Napapaaray pa rin ang mga mamimili sa mataas na presyo ng karneng manok sa mga palengke. Ganyan din po sa presyo ng karneng baboy kahit bagyan na raw itong nagmura. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kumain ng manok. Pag mababa na lang. Hindi na raw kaya ng budget ni Janet ang manok na ngayon 250 pesos per kilo sa Murphy Market sa Cubao. Sabi nung iba nga 260 daw yung choice cut. Dapat 250. Pero ako pinarehas ko na lang yung para pagtimbang sama-sama na. Yung mga frozen, mas mababa ng 10, ganun o mahigit. Si Zenaida tila gulay na hinaluan lang ng kaunting manok ang balak sa lulutuing tinola. Pang sasahog na lang, ganun. O di kaya bibili na lang ng mga murang gulay para makatipid, magkasya. Ganito rin ang presyo sa Kamuning Market sa Quezon City. Ayon sa United Broiler Raisers Association o UBRA, may mga hamon daw ang mga poultry raisers sa produksyon ng manok. Maalinsangan. Hirap kasi ang manok sa maalinsangan. Pagkatapos talaga naman nagbawas yung lokal.
gawa ng nung kasing sinundang cycle, production cycle, ay umabot ng 75 to 80 pesos per kilo ang farm gate. Yan ay kahit bumaba na raw ng halos 30 pesos per kilo ang farm gate price, kaya may mabibili na ngayong 130 hanggang 140 kada kilo sa farm. Nung mga nakaraan, sa 120, 130 na farm gate, nagto 200 to 220 ang retail, yung average. Pero ang lowest niyan, meron doon sa mga baksakan, merong 160, 170. Doon naman sa tertiary market, nasa 220 yan, baka mas mataas pa. Lalo na yung medyo talipa pa na halos. Dapat yung bumalik eventually mga 200, 220. Sinisikap ang makuha ng GMA Integrated News ang reaksyon ng Department of Agriculture sa pagtaas ng presyo ng manok. Nauna nang sinabi ng DA na pinag-aaralan nilang magtakda ng maximum SRP sa manok sa Setyembre. Ang karning baboy, bahagyan namang bumaba ang presyo pero mabigat pa rin sa bulsa. Sa Murphy Market mula 450 pesos kada kilo, 430 pesos na ang liempo. Ang kasing may mabibili na sa halagang 370 pesos kada kilo. Dito sa Metro Manila, napakamahal na po kasi usually babayad ka sa lahat eh. Yung pagkarga po may bayad, yung pagkatay may bayad. Sa Visayas, nakaapekto sa presyo ng mga produkto ang pagsasara ng San Juanico Bridge sa malalaking sasakyan dahil sa dagdag gasto sa pagkarga ng mga barge mula Leyte pa Samar. Sa Catbalogan City Public Market, tumaas ng 30 pesos kada kilo ang manok, 50 hanggang 80 pesos sa kada kilo ng baboy. Sana po di na patagalin pa yung pag-ayos ng San Juanico kasi palala po ng palala yung presyo. Ayon sa DA, hindi dapat maapektuhan ang presyo ng karne sa ibang lugar tulad sa Metro Manila kung saan umaabot hanggang 490 pesos kada kilo ang liempo. May ilan na dumadaan through land travel, kaya mahaba yun. Karamihan ay shipped out at yung iba naman ay karne na dinadala from Mindanao dito sa Maynila. So walang dapat masyadong pagtaas na kagaya ng hinihingi nila na 7 pesos. Sa Agosto, magtatakda na rin daw ng maximum SRP sa imported pork. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Timbog sa Pampanga, ang dalawang Korean national na nagre-recruit umano ng mga kababayan para pagtrabahuhin sa Pogo dito sa Pilipinas. Isa pang Koreano ang bistado namang gumagamit daw ng Filipino identity para hindi mahuli ng Interpol. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Walang kawala sa mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang dinakip nilang Korean national sa Makati nitong nakaraang Sabado. Primary target daw nila ang dayuhan dahil may Interpol Red Notice. Na-recover din sa Koreano ang dalawang dokumento na may picture ng dayuhan pero may pangalan ng Pilipino. Itong isang fugitive na nahuli natin ay nakunan natin na in possession ng isang Philippine passport. Kaya po tayo ay nakikipag-ugnayan din ngayon sa DFA upang i-verify yung authenticity nitong passport na ito kasi kiniklaim niya na siya daw ay na-naturalize. Base naman sa initial natin na investigasyon ay kung ikaw ay mananaturalize bilang isang Pilipino ay hindi ka maaaring magpalit ng iyong pangalan. So, ginamit niya lang yung Filipino identity niya upang magkubli at matakasan yung Interpol Red Notice niya. Bukod dyan, may natuklasan pa ang mga ahente sa dayuhan. May law firm siya. May mga employed siya na abogado at kaya nakakapagtaka din paano siya nakapag-operate ng ganong law firm gamit yung kanyang fake na Filipino identity. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you do or anything you say can be and will be used against you in the court of law. Sa Clark, Pampanga, naaresto ang dalawa ring Koreano na matagal nang wanted sa South Korea dahil sa pamibiktima sa kanilang kababayan sa illegal online gambling na ino-operate nila sa Pilipinas. Itong leader ng grupo na to ay nag-iimbita ng mga Korean nationals papunta dito sa atin upang magtrabaho sa kanilang illegal pogo operation. Kunwari, papangakuan nila ng malaking sweldo at legal na trabaho. Pagdating dito ay ikukulong nila upang magtrabaho sa kanilang illegal online gambling at voice phishing operation. Sinisika pa namin makuna ng pahayag ang mga arestadong dayuhan
na nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bikutan. Alamin natin kung may iba silang kinasasangkutan na lokal na krimen at maaari din tayong makipag-ugnayan sa ibang local law enforcement agencies upang kasuhan nga itong isa for falsification of public documents. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ilang oras na lang ay malalaman na ang kapuso at kapamilyang magiging big winners ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Athena Imperial. Athena? Nelson, ngayong gabi na nga ang inaabangang announcement ng Big Duo winner ng PBB Celebrity Collab Edition. Pero ngayong hapon pa lang ay nandito na sa New Frontier Theater ang mga fans ng PBB housemates na kanilang mga iniidolo. Bit-bit ang kanilang placards at tarpaulins para sa Big Four duos ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Hindi natinag ng masamang panahon ang mga taga-suporta nina Brent Manalo and Mika Salamanca o Breca, Charlie Fleming and Esnir o Chares, Ralph De Leon and Will Ashley o Rawi, AZ Martinez and River Joseph o Asver. Pasado alas 9 ng gabi, magsisimula ang programa para sa Big Night. Pero hapon pa lang, nag-aabang na ang supporters. Sa pagkatapos ng PBB Celebrity Collab Edition, feeling sepangs na agad ang mga kapuso host. Si Gabby Garcia. Iyak ako. Sad. Senti mode sa kanyang signing off PBB Celebrity Collab Edition update video. I'm Gabby Garcia, ang kapuso itlo ni Kuya, signing off this season. Ibinahagi niya rin sa IG ang kanyang favorite moments as PBB host. Ang kapuso It Girl host ni Kuya na pa This Is It. Until next time naman, ang message ni Mavi Legaspi habang nasa labas ng bahay ni Kuya. Sa kanyang mahabang parting message, nagpasalamat siya sa opportunity na maging co-host. Aniya, this experience has been nothing but the best. Ang Big Four duos naglaban-laban para sa 1 million vote challenge. Ang duo na Breca ang nanalo sa first part ng challenge habang nanaig naman ang duo na Chares sa second part. Nelson, 3 oras na lang bago ang Big Night, kaya tumutok tayo dito sa GMA Integrated News para updated kayo sa showbiz happenings. Maraming salamat, Athena Imperial.